For today's vlog ay bibigay ako ng mga ano nga bang pagkakaiba ng Hong Kong sa ibang bansa pag OFW tayo. Okay? So, bago ako mag-umpisa, don't forget to subscribe my channel, Maribe Feda. Ayan. Para i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga tips ko. Okay? Ngayon, eto na nga. Ano nga ba ang kaibahan ng ibang bansa dito sa Hong Kong? For example, Middle East tsaka Hong Kong. Ano ang pinagkakaiba ng dalawang bansa na yan kung OFW tayo? Okay, unang-una, ang pinagkakaiba talaga ay eto. Una, mas malaki ang sahod. Pangalawa, merong day off isang beses sa isang linggo. Okay? Pangatlo, pag holiday dito sa kanila or holiday dito sa Hong Kong, holiday mo din. Hindi ka magtatrabaho. Lalong-lalo na pag araw ng day off mo. Okay? For example, ang binigay sa'yo na day off ng employer mo is Sunday o kaya Saturday o kaya kung anong araw man yan na ibibigay sa'yo na off mo ay hindi ka po magtatrabaho. Pag holiday, lalong hindi ka magtatrabaho. Okay, yan yung pinagkakaiba ng Hong Kong sa ibang bansa katulad ng Middle East. Kasi may day off dito bukod sa mas malaki ang sahod talaga. Okay? And then, di ba? Una, malaki sahod. Pangalawa, may day off. Pangatlo, okay, kung halimbawa off mo, tapos pagtatrabahuin ka nila, halimbawa makikiusap na, pwede ba magtrabaho ka ngayon? Babayaran ka nila, kumbaga part-time mo yon, kumbaga dagdag income mo yon sa kanila. Kasi with pay ang day off na pagtatrabahuin ka, lalo na pag holiday na pagtatrabahuin ka, with pay yon. Okay? Hindi yon kasama doon sa buwanan na sahod mo. Okay, yan yung pinagkakaiba ng Middle East dito sa bansang Hong Kong kung OFW tayo. Okay, yung pang-apat natin is legal dito ang termination at saka break contract. Okay, halimbawa, ito talaga sobrang pabor na sa ating OFW ito yung legal sa kanila. Halimbawa ngayon, hindi mo nagustuhan ang employer mo. Pwede ka mag 1 month notice na i-break contract mo sila. Kukontak ka lang doon sa agency mo. Okay? Ngayon, kumbaga, bihira, meron siguro pero mabibilang lang sa kamay. Talaga namang kung hindi mo kasi gusto yung ugali nila or yung hindi mo gusto yung ginagawa sa'yo tsaka hindi mo gusto, basta hindi mo sila gusto na pagka-employer or mga kung anong meron sila hindi mo gusto, pwede mong i-break contract. So, walang mangyayari sa'yo, di ba? Kumbaga, safe ka. Ito yung safetyness natin, yung legal tayong mag-break ng contract at saka mas legal din sila mag-terminate sa'yo. Kumbaga, i-terminate ka nila na ayaw din nila sa'yo. Pero, syempre, dahil tayo, nag-a-apply nga tayo para magtrabaho, gagawin natin yung best natin. Diba? Huwag nating isipin na, baka ma-terminate ako. Ba't may iisipin sa sarili mo yan? Siyempre, yung iisipin mo, gagawin mo ng maayos, gagawin mo ng mabuti para hindi ka ma-terminate. Ganun yun. Yun yung safetyness dito sa bansang Hong Kong kasi pwede tayong mag-break ng contract kung hindi natin gusto yung ginagawa sa atin, hindi natin gusto yung pamamaraan nila tsaka yung rules nila bilang tayo na kanilang kasama sa bahay. Okay? Yun yung safetyness na sinasabi ko kasi safe tayo. Kasi kung hindi mo gusto, i-break mo yung contract ninyo.
Diba? Legal yun. Tsaka kung hindi ka rin nila gusto, i-terminate ka nila. Yun yun. Yun yung pinagkakaiba sa bansang Middle East tsaka dito sa bansang Hong Kong. Imagine niyo sa Middle East, kahit hindi mo gusto, di ba? Kahit sinasaktan ka nila, pero wala kang magawa kung hindi manghingi ng tulong kasi hindi legal, basta kontrata 2 taon, kahit anong ipapagawa gagawin mo. 'Di ba? Ang hirap, hindi ka safety. Kumbaga yung health mo nakakapagod na. Hindi man lahat, pero mas marami talaga, no? Isipin niyo yung mga nakikita natin na papanood. Kaya ito yung kagandahan dito sa Hong Kong. Yun yung punto ko. Maganda talaga dito kasi lalo na pag nasa bahay tayo. Thank you for watching, everyone. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po ma-update kayo sa lahat ng tips ko. Okay, thank you for watching. Bye for now. See you on my next video.